Mga kababayan, mga katambay, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan, mga kababayan. Si Kamanong po, nagbabalik naman po muli ang inyong lingkod para po magkomento dito po sa Tambayang Mga Kabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayo kalagayan. At syempre po mga tambay, umpisa na po natin, magkomento na po tayo. Ito po, meron pong isang interview po si Atty. Guanzon, mga tambay, dito po sa isang dating artista po yata ito, mga tambay, sa internet question, mga tambay. At dating artista po yata ito, mga kabayan, yung nag-interview. At syempre po, aayon po kay Atty. Guanzon ay talagang siya po ay anti-Marcos, mga tambay. Talagang ayaw na ayaw niya po sa mga Marcos, kahit po doon sa matandang Marcos, mga tambay. Ito po, pakinggan po natin si Atty. Rowena Guanzon sa kanya pong interview, mga katambay, sa kanya interview. Pakinggan po, anti-Marcos po siya, mga kababayan. Ang dami actually no. We have this segment we call IQ, no, internet questions and comments. Now, siguro mas maganda na lang, let's read it together para internet questions. IQ natin to internet questions. Okay. This one is from J.S. Uy. Yan. Rowena. Wow, what values or ethical beliefs have led you to your current political beliefs? Oh, excellence and integrity. Excellence and integrity. And love of country. Because my parents were, they were heroes during the war. My father was a guerrilla. Anak ko ng sundalo. No? Okay. He was captured, bayoneted, incarcerated, beaten up, and he escaped. And he went to college in Silliman after the war with my mother, and he graduated the first summa cum laude of Silliman. In 1950, he was given, one of the veterans given the U.S. Congressional Gold Medal by the U.S. Congress. Yeah. Talaga you're in the lineage of heroes, because that's why our parents really taught us. And my mother was a daughter of a mayor during the war who refused to surrender to the Japanese Imperial Army. The apple does not fall far from the tree. That's what you are. And the water cannot rise higher than the source. Well said, Your Honor. Okay, let's go now to David D'Angelo. Ayan. Bakit po kayo naging DDS? Hindi po ako DDS. Kakamping po ako, di ba? I'm really left of center. So yung mga DDS, they're originally pro-Duterte. Alright? And then they represent Duterte's principles, right? So, hindi po ako DDS. Kaya lang, love ako ng mga DDS, di ba? It doesn't make me DDS kung if they like me, di ba? And they vote for me or they comment, ganyan. Kasi ako, I'm really left of center. Ever since high school, di ba? I was in UP. Barkada ko yung si Lisa Masa ng Gabriela, di ba? My political, ideological beliefs are different. No? I'm ate ng West Philippine Sea, di ba? I stand for that UN arbitral ruling, di ba? I do not like the incursion of China, di ba? And well, Digong represents a friendly stance to China, di ba? And so that's what the DDS represent. But to my pleasant surprise, I've been to Cebu and Davao. Yung mga DDS are very, they welcome nila ang mga taong hindi DDS. Okay. So, para sa kanila, so they're balanced, more balanced there. Yeah, because I also deal with professionals. Yeah. I don't really talk to, di ba, hindi, it's okay. But, I don't really go out in a foreign country, like Davao. I don't really go out there. And I get to meet people in groups and they're mostly professionals. So, mali po yung tingin nyo na DDS ako kasi hindi ko binabanatan si Sara Duterte. Pero, you have to appreciate that I'm really consistent. Anti-Marcos po talaga ako. Since I was 13 years old, pangalawang Marcos na po ako eh. Wag naman po sana pangatlo. 67 na ako eh. Never again. Diba? Okay. Ilang water cannon ang tumama sa akin dyan kay Ferdinand Marcos na regime, ha? When I was campaigning against Marcos for Lenny,
yung doon sa sinabi ko, pag nanalo si Marcos, hindi na yan aalis. Hindi na It's aalis. going to be a dynasty all over again. Right? So, I'm consistent anti-Marcos. And so the DDS, they like that. That's right? But this... I think for everyone, consistency, consistency and everything is, but these very mga important. makikitid na mga tao kasi, you know, they have small minds eh. You know, hanggang dun lang sila eh. Black or white. Alam nyo, ay hindi kayo mananalo pag ganyan lagi iniisip nyo. And you know, that ako, ay basta anti-Marcos ako kasi nakita ko na, lalo na ngayon after 3 years, na wala talagang magandang patutunguhan. Our country is not getting, you know, progressing. It's getting worse under Bongbong Marcos. Ito, I have to cut. Ang dami kasi, no? But ito na lang, just one lang, But no? that's a good question, huh? Yeah, right, So right, I can right. explain. Okay. Ito, galing from Francis Pope or Pope, no? May plano po ba kayong tumakbong senador? Ayan, yun na lang. No, I have no plans of running for senator now. Kasi, iisipin mo, pag may plano ako, all my efforts and all my behavior will be towards that goal. And you know, I like to be free. Oh, right, right. I'm very independent. You know, You are your own woman. Yeah, and I made my own woman. Yes, You know? That's true, that's true. That's true. Kasi parents ko were very keen on independence, financial, career, etc. So, I'm very secure and I'm very independent. So, wala po akong planong tumakbong senador. Kasi gusto ko po independent talaga ako. Ngayon, tingnan nyo yung mga may plano dyan, di gigewang-gewang sila. Diba? Ako sabihin nyo, impeachment, bakit ako ayaw ko na impeach? Sinabi ko na sa inyo from the start. Nauna na ako dyan sa iba. That this impeachment is not a good thing for the country. Plus, the grounds for impeachment, for me, they're not sufficient to impeach the vice president. And all the problems of the country, uunahin nyo talaga yan. Talunin nyo na lang yan sa eleksyon. Total, 3 years na lang naman. O, pinakulong nyo na naman si Digong. O, di ba? Ako, nakulong na rin lang si Digong. Di ba? Yan ang wish ng marami. O, di banatan na natin ngayon si Marcos Romualdez. Peace lang. So mga tambay, natapos na po, maiksi lang po ang kanya interview mga tambay. Yan po, nilinaw niya po na siya po ay hindi DDS mga tambay. Siya po ay anti-Marcos at syempre po nilinaw niya na siya po ay sa kay Lenny, sa Pink. Pink po siya mga tambay. At syempre po independent siya mga tambay. Gusto niya independent. At syempre hindi po siya DDS mga bayan. At nilinaw niya po ang kanya pong pamilya, di po ba? Ay talagang nasa history po ang kanyang pamilya ng may dugong bayani mga tambay. Bayani ang kanyang mga magulang, mga katambay, ang kanyang lahi. At syempre po talagang ang lahi po nila Atty. Guanzon ay may tuturing po na mga matatalinong Pilipino, mga kababayan. At syempre, dugong bayani. Hindi po ba? At dito po mga tambay, ay sinagot niya po lahat ang issue. Hindi naman po lahat mga tambay, pero talagang siya po ay anti-Marcos mga tambay mula pa noon hanggang ngayon. At siya rin po ang nagsabi nung panahon po ng kampanyahan, nung panahon po na siya ay nakay Lenny, doon po sa Pink, ano po sabi niya? Pag nanalo si Marcos, ay hindi na po yan bababa. Yan naman po nakikita natin mga kababayan. Dahil nga po nagpipilit po sila na ang kapangyarihan po ay ayaw nang mawala sa kanila. Hindi po ba? Na-stop nga lang po di ba? Yung plano nilang gawing magchacha, di ba? At yung mga yung People Initiative na nagpapapirma sila para mabago po ang ating konstitusyon, hindi po ba? Kaya nga po ang nakakalungkot lang po, mga kabayan, ang nangyayari sa ating bansa. Tama po si Atty. Rowena Guanzon Inuuna po nila ang pamumulitika. Hindi po ba? Katulad po ng impeachment ng Vice President, uunahin mo ba yan? Samantalang ang problema ng bansa,
hindi pa nakaka-recover pagkatapos magmula nung katatapos lang natin ng COVID-19 ng 2022. Puro pamumuliti ka na. Tapos wala naman kayong ground of impeachment sa Vice President. Pinipilit nyo lang. Hindi ba? Kaya dito po naman kay Atty. Rowena Guanzon, pagdating naman po sa mga DDS, lalo na pupunta siya ng Cebu at Davao, welcome po sa lahat. Kaya nilinaw niya mabubuting tao. Mabubuting tao talaga ang mga Duterte. Hindi po ba? Ang Vice President, hindi niya binabanatan. Dahil wala namang ginagawang hindi maganda ang Vice President. Kaya niya hindi binabanatan ni Atty. Guanzon ang Vice President. Hindi po ba? Kaya nga, nakikita po natin yung pagiging independent niya, mga bayan. Pagka meron siya nakitang hindi maganda, dahil independent siya pag hindi maganda ang ginagawa ng politiko, babanatan niya. Pero pagka maganda naman ang ginagawa, pupurihin niya. Hindi po ba? Kaya nga daw mahal na mahal siya ng mga DDS Hindi po ba? Dahil nga siya, direct to the point. Number 1, direct to the point siya. At syempre, dito nga sa ginagawa ng Marcos, at nakita niya at alam niya na ang patutunguhan ng ating bansa, kaya binabakbakan niya ang ginawa po ng administrasyon po ni BBM. At syempre, sinabi niya, napakulong nyo na si Digong. Napakulong na nila, napakidnap na nga nila, di ba? Ano po ang sinasabi niya nung bandang huli, mga kabayan? Di, bakbakan naman natin ngayon ang Marcos at Romualdez. Dahil pinakulong na nila si Digong di ito namang gumagawa ng katarantoduhan sa ating bansa naman ang bakbakan. Di ba? Bakbakan. Dahil sa dami ng anomalya na binigay sa atin, korupsyon at pamumulitika, dapat sila naman ang malagay at maimbestigahan at ma-impeach hanggat maaari. Hindi po ba? Kaya dito pa mga tambay, napakarami pa nating dapat ikomento. Kaya lang po, mauubos po lahat ang ating ikukomento rito. Baka abutin po tayo na napakatagal na oras, mga tambay. Kaya malinaw naman po lahat ang interview at pahayag. Kulang nga Di ba? Bitin na bitin. Yung interview po kay Atty. Rowena Guanzon, bitin. Kulang po Kulang na kulang. Marami pang dapat na itinanong ito pong commentator sa kanya. Kaya lang po, ilan lang po yung mga question, mga kababayan. At malinaw naman po, kay Atty. Guanzon, yung kanya talagang paninindigan na siya ay anti-Marcos. Anti-Marcos po siya mula pa nang siya ay 13 years old, batang-bata. At syempre, bilang independent, syempre, nakakasama niya nga pati mga makakaliwang grupo dahil sa pinaglalaban po sa sa ginawa po ng mga Marcos sa ating bansa kahit po nung panahon na siya ay kabataan at napakarami na po niyang naranasan na pagbomba ng yung mga water canyon, di ba? Yung binobomba ka ng mga bombero, tinataboy ka, yung mga nagrarally, di ba? Ganyan po yun ng mga panahon na yun. Talagang babanata ka ng mga tubig at naranasan po yan ni Atty. Guanzon. Kaya po talagang yung kanyang galit at pagkadismaya at desperado sa ginagawa po ng pamilya Marcos at ngayon po dito po sa administrasyon na ito, mga kababayan. Kaya po si Atty. Guanzon ay hindi po siya DDS, mga kababayan. Pero sumusuporta po siya sa magagandang ginagawa po at magandang ginawa ni Digong, ang tinatawag niyang Digong, si dating Pangulong Duterte. At syempre po sa mga magandang ginagawa at mga gagawin pa ng Vice President Sara Duterte, mga kababayan. Maraming salamat po sa gusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok at sa ating po mga subscribers at mga nagbibigay po ng tulong. Thank you po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat po. At sa mga nagla-like, share, comment, and subscribe, maraming salamat po ulit sa inyo. At yung panalangin po natin, ipagdasal po natin ang ating bansa na matapos na po at mawakasan na po ang ginagawa po nilang kasamaan sa ating bansa, lalong-lalo po ang nagpakasama at nagpakademonyo na mga politiko, naging gahaman at greedy sa kapangyarihan at pera. Sana po matigil na po at mawakasan na po ang kanila pong mga pinagagawa. At isama rin po natin sa panalangin na maingatan po ang pamilya Duterte, ang ating Vice President at ang dating Pangulong Duterte na sila po'y mailayo sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo at pakalabas na po siya sa lalong mabilis, mga kababayan. Maraming salamat po sa mga dasal po ninyo.
At ganun din po ang ating dasal sa ating mga sarili at sa ating buong sambayanan na tayo po'y maingatan. Maraming salamat po mga tambay. Konting tiis lang po. Tiis-tiis lang po tayo. Hindi naman po sila forever, mga kababayan. Paalam. Bye-bye.